Handa ka na bang malaman kung bakit maraming Pilipino ang nawawalan ng pera? Kahit akala nila ay nag-i-invest sila, maraming tao ang nagtatrabaho araw at gabi para makaipon. Ngunit sa isang maling desisyon lang ay pwedeng mawala ang lahat ng pinaghirapan. Masakit isipin na may mga investment na mukhang maganda sa umpisa pero sa bandang dulo ay nagiging dahilan ng pagkabaon sa utang. Ngayong 2026, mas dumami ang mga paraan para kumita. Pero mas dumami din ang mga paraan para maloko. Kung gusto mong maprotektahan ang iyong pera, kailangan mong malaman kung alin ang mga patibong na dapat iwasan. Hindi lahat ng naririnig mong negosyo ay magandang oportunidad. May mga investment na sobrang ingay sa social media, pero sa totoo lang ay mataas ang panganib at mababa ang tsansa na kumita. Maraming Pilipino ang nadadala sa hype, lalo na kapag may nakikita silang screenshots ng kita at magagarang buhay. Ang hindi nila alam ay may mga taong ipinapakita lang ang panalo, pero tinatago ang talo. Kung hindi ka magiging maingat, pwedeng mawala ang ipon mo nang hindi mo namamalayan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong ipaalala na ang kaalaman sa pera ay hindi lang para sa mayayaman, kundi para sa lahat ng gustong umasenso. Hindi sapat na masipag ka lang, dahil kung mali ang pinapasok mong investment, mauuwi lang sa pagod at pagsisisi. Maraming Pilipino ang nagsasabing, sana noon pa nila nalaman ang mga ganitong impormasyon. Kaya kung isa ka sa gustong matutong humawak ng pera, nang tama makakatulong sa iyo ang mga pag-uusapan natin. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang basta nag-iipon ka lang. Kailangan mong maging matalino sa paglalagay ng pera. Dahil maraming investment, ang mukhang mabilis kumita pero mabilis din mawala. May mga negosyo na pinapasok ng mga Pilipino dahil uso, pero hindi naman nila naiintindihan kung paano talaga ito gumagana. Ang resulta ay nauuwi sa pagkalugi. At minsan pati pamilya ay naaapektuhan dahil sa maling desisyon sa pera. Kung ayaw mong mangyari ito sa iyo, kailangan mong maging mapanuri bago maglabas ng kahit isang piso. Maraming tao ang nagsimula na may pangarap na yumaman pero nauwi sa pagkadismaya dahil sa maling piniling investment. May mga pagkakataon na akala mo siguradong kikita pero bandang huli ikaw pa ang nawalan. Masakit tanggapin pero hindi lahat ng investment ay para sa iyo kahit na ginagawa ito ng karamihan. Ang tunay na matalinong tao sa pera ay hindi yung basta sumusunod sa uso kundi yung marunong umiwas sa panganib. Kung gusto mong tumagal ang pera mo at gusto mong makamit ang tunay na pag-asenso, kailangan mong malaman kung alin ang mga investment na dapat mong layuan ngayong 2026. Unang worst investment, networking na walang totoong produkto. Maraming Pilipino ang naaakit sa networking dahil sa pangakong mabilis na kita kahit maliit lang ang puhunan. Sa umpisa, pinapakita ang mga litrato ng mga taong may kotse, may bahay at laging nagbabakasyon. Dahil dito, maraming naniniwala na ito ang pinakamadaling paraan para yumaman. Ang hindi alam ng karamihan ay hindi lahat ng networking ay pare-pareho. May mga networking na wala namang totoong produkto at umiikot lang ang pera sa pagre-recruit. Kapag ang isang negosyo ay mas nakatuon sa pagpasok ng bagong miyembro kaysa sa pagbebenta ng produkto, dapat ka nang magduda. Ang tunay na negosyo kumikita dahil may binibiling produkto ang tao, hindi dahil may bagong sumasali. Maraming Pilipino ang napipilitang mangutang para lang makapasok sa ganitong sistema. Sa umpisa may kita, pero kadalasan panandalian lang ito at nauubos din kapag wala ka ng ma-recruit. Sa bandang huli, ikaw ang maiiwan na may gastos at walang bumabalik na pera. Isa pang problema sa ganitong investment ay ang sobrang pangako ng malaking kita sa maikling panahon. Kapag may nagsabi na kikita ka agad, kahit wala kang masyadong ginagawa, dapat mag-isip ka na. Walang negosyo na sigurado ang kita, lalo na kung hindi malinaw kung saan nanggagaling ang pera. Maraming Pilipino ang nadadala sa pressure, lalo na kapag kaibigan o kamag-anak ang nag-aalok. Dahil ayaw nilang tumanggi, pumapasok sila. Kahit hindi nila naiintindihan ang sistema, may mga pagkakataon din na nasisira ang relasyon ng pamilya at magkakaibigan dahil sa ganitong investment. Kapag nalugi ang isang tao, kadalasan ang sinisisi ay yung nag-invite sa kanya. Nagkakaroon ng samaan ng loob dahil sa perang hindi na bumalik. Imbes na makatulong sa buhay, nagiging sanhi pa ito ng problema.
Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong maging maingat bago sumali sa kahit anong networking. Hindi masama ang networking kung ito ay legal at may totoong produkto na may halaga sa tao. Pero kung ang kita ay nakadepende lang sa pagre-recruit, mas mataas ang chance na malugi ka. Bago ka maglabas ng pera, siguraduhin mong naiintindihan mo kung paano talaga kumikita ang negosyo. Huwag kang papasok dahil lang sa sabi ng iba o dahil uso ito sa social media. Ang matalinong investor ay hindi yung mabilis sumali, kundi yung marunong umiwas sa maling investment. Ikalawang worst investment, crypto na hindi mo naiintindihan. Sa panahon ngayon, sobrang bilis kumalat ng balita tungkol sa mga taong biglang yumaman dahil sa crypto. Makikita sa social media ang mga kwento ng malalaking kita, kaya maraming nahihikayat na sumubok kahit kulang sa kaalaman. Dahil sa excitement at takot na maiwan sa uso, may mga pumapasok agad nang hindi muna nag-aaral. Ang ganitong desisyon ay delikado, lalo na kung pera na pinaghirapan ang gagamitin. Kapag kulang ang kaalaman, mas mataas ang chance na matalo kaysa kumita. Ang crypto market ay pabago-bago at walang kasiguraduhan kung kailan tataas o bababa ang presyo. Hindi ito katulad ng simpleng pag-iipon na siguradong nandyan lang ang pera. May mga pagkakataon na sa loob lang ng isang araw, pwedeng lumiit ng malaki ang value ng hawak mong coin. Kung hindi mo alam kung bakit nangyayari ito, madaling mataranta at makagawa ng maling desisyon. Ang takot at kaba ang kadalasang dahilan kung bakit mas lalong nalulugi ang isang investor. Isa pang panganib ay ang pagsunod sa mga taong nag-aabang ng mauuto para kumita sila. May mga project na maganda lang pakinggan pero wala namang malinaw na plano sa likod. Pinapangakuan ng mga sasali na lalaki daw ang pera kapag maaga silang nakapasok. Pagkatapos makalikom ng puhunan, bigla na lang nawawala ang project at hindi na mahanap ang gumawa. Sa ganitong sitwasyon, mahirap nang mabawi ang perang inilabas. May ilan na nadadala sa sobrang kumpiyansa kapag nakatikim ng unang kita. Sa sobrang paniniwala na tuloy-tuloy ang swerte, naglalagay na sila ng mas malaking halaga. Minsan pati ipon ng pamilya o perang nakalaan sa importanteng gastusin ay nagagamit. Kapag biglang bumagsak ang presyo, doon pa lang mararamdaman ang bigat ng pagkatalo. Ang isang maling galaw ay pwedeng sumira sa matagal na pinag-ipunan. Walang masama sa pag-explore ng bagong investment kung handa kang matuto at tanggapin ang risk. Mas ligtas kung maliit muna ang ilalagay habang pinag-aaralan ang galaw ng market. Importante na malinaw sa iyo kung saan nanggagaling ang kita at bakit tumataas o bumababa ang value. Huwag magpadala sa hype, lalo na kung ang basehan lang ay kwento ng ibang tao. Ang tunay na matalinong pag-invest ay ginagawa ng may sapat na kaalaman at hindi dahil lang sa uso. Ikatlong worst investment, buy now pay later na nauuwi sa utang. Uso ngayon ang madaling pagkuha ng gamit kahit walang cash dahil sa mga installment at buy now pay later na offer. Sa unang tingin parang magaan sa bulsa dahil maliit lang ang babayaran kada buwan. Dahil dito maraming tao ang nasasanay na kumuha ng bagay kahit hindi pa talaga kaya ng budget. Ang hindi napapansin ay unti ring dumarami ang bayarin hanggang sa mabigat na itong dalhin. Kapag sabay-sabay na ang due date doon, nagsisimula ang stress sa pera. Hindi masama ang installment kung ginagamit ito sa tamang paraan. Ang problema nagsisimula kapag ginagamit ito para sa luho at hindi sa pangangailangan. May bumibili ng bagong cellphone kahit maayos pa ang luma. May kumukuha ng mamahaling gamit dahil lang madali ang hulugan. Sa bandang huli napupunta lang sa pagbabayad ang sahod imbis na sa pag-iipon. Isa pang panganib ay ang pakiramdam na parang hindi totoong pera ang ginagastos. Dahil hindi agad nababawasan ang laman ng wallet, nagiging kampante ang isang tao sa pag-swipe o pag-click hanggang sa dumating ang billing at saka lang makikita kung gaano kalaki ang total na utang. Kapag hindi agad nabayaran, nadadagdagan pa ito ng interest at penalties. Mas lalong bumibigat ang problema kapag patong-patong na ang obligasyon. May mga pagkakataon na napipilitang mangutang sa ibang tao para lang mabayaran ang naunang utang. Ito ang cycle na mahirap takasan kapag nasanay sa ganitong sistema. Imbes na makatulong sa pag-angat sa buhay, nagiging dahilan pa ito ng pagkabaon sa bayarin. Ang pera na dapat sana ay naiipon ay napupunta lang sa paghabol sa due date. Kapag tumagal ang ganitong sitwasyon, nawawala ang pagkakataon na makapag-invest sa mas mahalagang bagay. Mas mabuting sanayin ang sarili na bumili lang kapag kaya ng bayaran ng buo.
Kung hindi pa sapat ang pera, mas mabuting maghintay kaysa magmadali. Ang disiplina sa paggastos ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang saya ng bagong gamit. Hindi lahat ng kayang hulugan ay dapat bilhin. Ang matalinong paghawak ng pera ay marunong magpigil kahit may pagkakataong gumastos. Ika-4 na worst investment, negosyong pinapasok dahil uso. May mga pagkakataon na may isang negosyo na biglang sumisikat at halos lahat gustong sumabay. Makikita sa paligid na maraming kumikita. Kaya iniisip ng iba na siguradong kikita din sila. Dahil sa excitement, naglalabas agad ng puhunan kahit hindi pa naiintindihan ang takbo ng negosyo. Ang desisyon ay nakabase sa nakikita sa ibang tao at hindi sa sariling plano. Kapag ganito ang simula, mataas ang posibilidad na malugi. Hindi lahat ng negosyo na patok sa iba ay babagay din sa iyo. May kanya-kanya tayong sitwasyon pagdating sa kapital, oras at kaalaman. May nagbubukas ng food business kahit wala namang experience sa pagluluto o pagbebenta. May pumapasok sa online selling kahit hindi handa sa competition at pag-aasikaso ng orders. Kapag kulang sa paghahanda, mabilis maubos ang puhunan. Isa pang problema sa pagsabay sa uso ay sabay-sabay ding dumarami ang kakompetensya. Habang tumatagal, humihirap ang bentahan dahil pare-pareho na ang produkto. Yung unang kumita ang kadalasang may advantage habang yung nahuli ang nahihirapan. May mga pagkakataon na bumababa ang presyo dahil sa dami ng nagbebenta. Sa ganitong sitwasyon, maliit na lang ang natitirang kita. May ilan na naglalagay ng malaking pera agad dahil akala nila siguradong babalik ito. Kapag hindi naging maganda ang benta, nahihirapan silang bumawi. Minsan napipilitang magsara kahit kakasimula pa lang. Masakit sa pakiramdam dahil hindi lang pera ang nawala, pati pagod at oras. Ang ganitong karanasan madalas nangyayari kapag padalos-dalos ang pagpasok sa negosyo. May mga tao din na nakikita lang ang kita ng iba pero hindi nila nakikita ang hirap na dinaanan nito. Akala nila madali lang dahil ang nakikita lang ay result at hindi ang proseso. Hindi nila alam na matagal na nag-aaral at nagtiis ang nauna bago kumita. Kapag ginaya lang ng walang sapat na paghahanda, madalas hindi pareho ang kalalabasan. Ang negosyo na pinasok dahil lang sa uso kadalasan ay panandalian lang. Mas mabuting pumili ng negosyo na naiintindihan mo at kaya mong pag-aralan ng mabuti. Hindi kailangang sumabay sa uso para lang masabing may pinagkakakitaan. Mas importante ang matibay na plano kaysa sa mabilis na simula. Ang maliit pero tuloy-tuloy na kita ay mas mabuti kaysa sa malaking puhunan na nauuwi sa lugi. Ang matalinong negosyante hindi nakikisabay lang kundi marunong maghintay ng tamang pagkakataon. Ika-5 worst investment, pautang na walang kasulatan. Maraming ipon ang unti-unting nauubos dahil sa pagpapautang na walang malinaw na usapan at walang kasiguraduhan kung kailan babalik ang pera. Sa umpisa, madali lang maglabas ng pera, lalo na kung kakilala, malapit na kaibigan o kamag-anak ang nanghihiram ng tulong pinansyal. Dahil sa sobrang tiwala at pakikisama, hindi na gumagawa ng kasulatan at umaasa na magiging maayos ang lahat. Ang iniisip ng karamihan ay siguradong magbabayad naman dahil may pinagsamahan at hindi naman estranghero ang kausap. Pero kapag dumating na ang araw ng singgilan, dun palang lumalabas ang tunay na hirap ng sitwasyon. Hindi lahat ng nanghihiram ng pera ay may sapat na kakayahang magbayad sa oras na kanilang ipinangako. May mga pagkakataon na totoong may problema ang tao, pero meron din namang inuuna ang ibang gastusin bago magbayad ng utang. Kapag walang malinaw na kasunduan, nagiging mahirap maningil dahil walang eksaktong napag-usapan. Mula sa simula, nauuwi ito sa paulit-ulit na paalala na kadalasan ay hindi pinapansin o kaya ay iniiwasan na lang. Imbes na bumalik ang pera, nadadagdagan pa ang sama ng loob at nasisira ang dating magandang samahan. Isa sa pinakadelikadong sitwasyon ay ang pagpapautang ng malaking halaga kahit alam mong iyon ang tanging ipon mo. May mga taong nahihiyang tumanggi, lalo na kapag alam nilang may pinagdadaanan ang nanghihiram. Dahil sa awa at pakikisama, pumapayag sila kahit hindi sila sigurado kung kailan maibabalik ang pera. Kapag na-delay ang bayad, naapektuhan na ang sariling budget at pati panggastos sa araw-araw ay nagagalaw. Sa huli, ang tumulong pa ang siyang nahihirapan habang ang umutang ang matagal bago makabawi. Hindi rin may iwasan na masira ang relasyon kapag pera na ang pinag-usapan.
nagkakaroon ng tampuhan kapag naniningil na at hindi pa rin makapagbayad ang nanghiram. Yung dating magkaibigan o magkamag-anak, nagiging ilang sa isa't isa dahil sa hindi nabayarang utang. Mas mahirap maningil sa kakilala kaysa sa ibang tao dahil may halong hiya at awa. Minsan mas pinipili na lang ng nagpautang na manahimik kahit siya ang nawalan. Kung magpapautang man, mas mabuting malinaw ang usapan at may kasunduan na parehong naiintindihan ng bawat isa. Dapat nakasulat kung magkano ang hiniram, kung kailan ito babayaran at kung paano ito ibabalik. Hindi ito kawalan ng tiwala, kundi paraan para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan sa hinaharap. Mas mabuting magpautang lang ng halagang kaya mong tanggapin kahit hindi agad bumalik. Ang taong marunong humawak ng pera ay marunong tumulong sa iba, pero hindi hinahayaan na siya naman ang malubog sa problema. Ika-6 na worst investment, pagbili ng mamahaling gamit para lang magmukhang mayaman. Isa sa mga karaniwang pagkakamali sa paghawak ng pera ay ang pagbili ng mamahaling gamit kahit hindi pa talaga sapat ang kakayahan ng budget. May mga taong napipilitang gumastos ng malaki para lang makasabay sa nakikita nila sa social media o sa mga taong nakapaligid sa kanila. Akala nila ang pagkuha ng bagong cellphone, sasakyan o branded na damit ay tanda na ng pag-angat sa buhay. Ang hindi nila napapansin ay unti-unti namang nababawasan ang ipon dahil sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Kapag nasanay ang isang tao sa ganitong paraan ng paggastos, mahirap nang bumalik sa simpleng pamumuhay. Sa huli, mas nauuna ang porma kaysa sa tunay na seguridad sa pera. Hindi masama ang bumili ng gusto mo kung kaya mo naman itong bayaran nang hindi ka nahihirapan sa pang-araw-araw na gastusin. Ang problema nagsisimula kapag inuuna ang luho kaysa sa pag-iipon at paglalagay ng pera sa mas mahalagang bagay. May mga taong may maayos na kita pero walang naiipon dahil halos lahat napupunta sa lifestyle. Gustong laging may bago kahit maayos pa ang gamit na meron sila. Kapag may lumabas na bagong modelo, pakiramdam nila, kailangan nila agad itong palitan. Sa bandang huli, wala silang mahugot. Kapag may emergency o bigla ang pangangailangan, may ilan ding kumukuha ng installment para lang mabili ang bagay na hindi pa dapat binibili sa ngayon. Sa umpisa, maliit lang ang hulog, kaya parang kayang-kaya bayaran bawat buwan. Pero habang tumatagal, dumarami ang obligasyon hanggang sa halos wala nang natitira sa kinikita. Imbes na mapunta sa savings ang pera, napupunta lang sa pagbabayad ng hulugan. Kapag may isa pang gustong bilhin, nadadagdagan ulit ang bayarin. Hanggang sa dumating ang punto na nagtatrabaho ka na lang para magbayad ng mga bagay na hindi naman kailangan. Ang tunay na investment ay yung bagay na makakatulong sa paglago ng pera at hindi lang sa panlabas na itsura. Kapag ang binili mo ay hindi naman kumikita at hindi rin mahalaga sa pang-araw-araw, dapat pag-isipan muna ng mabuti. Hindi sukatan ng tagumpay ang dami ng mamahaling gamit na nakikita ng ibang tao. Mas mahalaga ang may ipon, may emergency fund at may pera na nakalaan para sa future. Ang disiplina sa paggastos ang isa sa pinakamahalagang ugali ng taong gustong umasenso sa buhay. Kung marunong kang magpigil ngayon, mas magiging magaan ang buhay mo sa susunod. Mas mabuting unahin ang pag-iipon at pag-i-invest bago ang pagpapakita ng lifestyle sa ibang tao. Hindi kailangang makipagsabayan para lang masabing successful o para lang may maipost sa social media. Ang totoong mayaman hindi nagmamadaling ipakita ang meron siya, kundi pinapalago muna ito ng tahimik. Darating din ang panahon na mabibili mo ang gusto mo nang hindi ka nangungutang at hindi ka nag-aalala sa bayarin. Ang taong marunong maghintay at magkontrol sa sarili ang mas may malaking chance na umasenso. Ika-7 worst investment, pagpasok sa business na hindi mo alam ang sistema. Isa sa pinakamapanganib na desisyon pagdating sa pera ay ang pagpasok sa negosyo na hindi mo naman talaga naiintindihan kung paano gumagana. May mga taong naglalabas agad ng puhunan dahil may nagsabi na malaki daw ang kita kahit wala silang sapat na kaalaman. Dahil sa excitement at tiwala sa kwento ng iba, hindi na nila pinag-aaralan ng detalye ng papasukin nilang business. Ang iniisip nila basta kumikita ang iba, siguradong kikita din sila. Sa ganitong sitwasyon, mas malaki ang chance na matalo kaysa magtagumpay. Ang negosyo na pinasok ng walang sapat na kaalaman ay parang paglalakbay na walang direksyon. May mga pagkakataon na sumasali sa partnership kahit hindi malinaw ang hatian sa puhunan at kita. Sa umpisa, maayos ang usapan,
Pero kapag kumita na doon nagsisimula ang hindi pagkakaintindihan. Kapag nalugi naman nagkakaroon ng sisihan kung sino ang may kasalanan. Dahil walang malinaw na plano, nahihirapan ang negosyo na tumagal. Ang perang inilagay mo ay pwedeng mawala kahit hindi mo namamalayan kung saan napunta. Mas masakit ang lugi kapag hindi mo alam kung ano ang naging mali. May ilan ding pumapasok sa negosyo dahil lang sa may nag-aya na kaibigan o kamag-anak. Dahil sa tiwala pumapayag kahit hindi pa lubos na naiintindihan ng sistema. Iniisip nila na okay lang dahil kakilala naman ang kasama sa negosyo. Pero ang totoo, kahit magkaibigan pa kayo, pwedeng magkaroon ng problema kapag pera na ang pinag-usapan. Kapag hindi naging maayos ang takbo ng negosyo, pati relasyon na dadamay. Maraming samahan ang nasisira dahil sa hindi malinaw na usapan sa pera. Isa pang pagkakamali ay ang paglalagay agad ng malaking puhunan kahit hindi pa nasusubukan ang negosyo. May mga taong inilalabas ang buong ipon dahil naniniwala silang siguradong kikita. Kapag hindi naging maganda ang resulta, wala na silang natitirang pang simula ulit. Mas mahirap bumangon kapag nawala ang perang matagal mong pinag-ipunan. Ang negosyo ay may risk, kaya hindi dapat inilalagay ang lahat sa isang pagkakataon. Mas ligtas ang dahan-dahan na pagpasok kaysa sa biglaan at padalos-dalos na desisyon. Mas mabuting pumili ng negosyo na handa kang pag-aralan at pagtiyagaan kahit mahirap sa simula. Maglaan ng oras para maintindihan kung paano kumikita at paano nalulugi ang isang business. Huwag mahiyang magtanong at mag-research bago maglabas ng pera. Ang taong may sapat na kaalaman ay mas handa sa problema at mas marunong gumawa ng solusyon. Ang tagumpay sa negosyo hindi nakukuha sa bilis ng pagpasok, kundi sa lalim ng pag-unawa. Ang matalinong investor hindi natatakot maghintay basta sigurado siya sa desisyong gagawin. Ikawalong worst investment, pagsali sa get-rich-quick na walang linaw ang kita. Maraming tao ang naakit sa mga alok na nagsasabing pwede kang yumaman sa loob ng maikling panahon kahit maliit lang ang puhunan. Karaniwan itong naririnig sa internet, sa chat groups, o sa mga kakilala na nag-aaya na sumubok daw dahil siguradong kikita. Sa sobrang ganda ng pangako, nawawala ang pag-iingat at pumapasok agad ang iba, kahit hindi malinaw kung saan nanggagaling ang pera. Kapag ang isang investment ay puro kita ang usapan, pero walang maipakitang malinaw na sistema, dapat ka nang magduda. Ang mabilis na pangako ng yaman kadalasan ay may kasamang malaking panganib. Hindi lahat ng mukhang oportunidad ay totoo. At hindi lahat ng kumikita sa umpisa ay tuloy-tuloy hanggang dulo. May mga program na pinapakita ang malalaking kita ng mga naunang sumali para mahikayat ang iba. Ipinapakita ang pera sa sakyan at magarang buhay para mas maraming maniwala. Pero ang hindi nakikita ay kung ilan ang nalugi at hindi na nakabawi. Madalas ang kumikita lang ay yung nasa taas habang yung nahuhuli ang nawawalan. Kapag huminto ang pasok ng bagong tao, bumabagsak ang sistema. Sa ganitong sitwasyon, ang huling pumasok ang kadalasang pinakatalo. Isa pang delikadong senyales ay kapag pinipilit kang maglabas agad ng pera. Sinasabi na limitado lang daw ang slot o kailangan mong mag-decide ka agad para hindi mahuli. Ginagamit ang pressure para hindi ka na makapag-isip ng mabuti. Kapag minamadali ka sa desisyon, lalo na tungkol sa pera, mas dapat kang mag-ingat. Ang totoong investment, hindi ka pinipilit at binibigyan ka ng oras para mag-aral. Ang scam kadalasan nagmamadali dahil ayaw nilang masuri ang sistema. May mga tao ring naglalagay ng malaking halaga dahil nakakita sila ng unang kita. Sa sobrang tuwa, iniisip nila na tuloy-tuloy na ang swerte kaya dinadagdagan pa ang puhunan. Hindi nila namamalayan na ginagamit lang ang bagong pera para bayaran ang nauna. Kapag dumating ang oras na wala nang pumapasok, na bagong investor, biglang nawawala ang kita. Doon pa lang nararamdaman ang bigat ng pagkatalo. Masakit tanggapin na ang perang matagal pinag-ipunan ay nawala sa maling tiwala. Mas mabuting piliin ang investment na malinaw kung paano kumikita kahit hindi ito mabilis. Ang totoong pagyaman kadalasan mabagal pero siguradong mas matibay. Huwag basta maniwala sa sobrang ganda na pangako, lalo na kung parang napakadali lang kumita. Maglaan ng oras sa pag-aaral bago maglabas ng kahit anong halaga. Ang taong marunong mag-ingat sa pera ay hindi madaling malinlang ng matatamis na salita. Ang tunay na tagumpay sa pera ay nanggagaling sa tamang kaalaman, mahabang pasensya at matinong desisyon. Akala ng karamihan ng pagyaman
ay tungkol sa kung gaano karami ang kinikita, pero ang totoo mas mahalaga kung gaano karami ang naiingatan. Maraming tao ang masipag magtrabaho, pero iilan lang ang marunong umiwas sa maling desisyon sa pera. Hindi lahat ng investment na mukhang maganda ay makakatulong sa iyong umangat sa buhay. May mga pagkakataon na ang isang maling galaw lang ang pwedeng magpabagsak sa matagal mong pinag-ipunan. Kaya ang tunay na matalinong tao sa pera ay hindi yung basta sumusubok, kundi yung marunong mag-isip bago kumilos. Ang kaalaman ang pinakamalakas na proteksyon laban sa pagkalugi. Sa panahon ngayon napakaraming oportunidad, pero kasabay nito napakarami ding patibong. Habang mas dumadami ang paraan para kumita, mas dumadami din ang paraan para mawalan. Hindi sapat na marunong ka lang maghanap ng pagkakakitaan, kailangan marunong ka ding umiwas sa maling investment. Ang taong marunong mag-ingat sa pera ay mas may malaking chance na umasenso kaysa sa taong padalos-dalos sa desisyon. Hindi kailangang sumabay sa uso para lang masabing marunong kang mag-invest. Mas mahalaga ang siguradong hakbang kaysa sa mabilis pero delikadong galaw. Tandaan mo na ang bawat pisong pinaghirapan mo ay may katumbas na oras, pagod at sakripisyo. Kaya bago mo ilagay ang pera mo sa kahit anong investment, siguraduhin mong naiintindihan mo kung saan ito pupunta. Huwag kang papadala sa pangako ng mabilis na kita, lalo na kung hindi malinaw ang sistema. Mas mabuting mabagal ang pag-asenso basta sigurado kaysa mabilis pero sandali lang. Ang disiplina sa pera ang isa sa pinakamahalagang ugali ng taong gustong magkaroon ng maayos na kinabukasan. Kung marunong kang maghintay at mag-ingat, darating din ang tamang pagkakataon para sa iyo. Maraming tao ang nagsisisi dahil sa mga desisyong ginawa nila nang hindi pinag-isipan. Pero ang maganda sa buhay, pwede kang matuto at pwede kang magsimula ulit ng mas matalino. Habang mas nadadagdagan ang kaalaman mo, mas lumalakas ang kakayahan mong protektahan ang sarili mo sa pagkalugi. Hindi mahalaga kung gaano ka kabilis kumita kung hindi mo naman alam kung paano ito iingatan. Ang tunay na pag-asenso ay nagsisimula sa tamang pag-iisip at tamang diskarte sa pera. Ang taong may kontrol sa sarili ay may kontrol din sa kanyang kinabukasan. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Malaking tulong ang iyong suporta para mas marami pa tayong maibahaging kaalaman tungkol sa pera, negosyo at pag-asenso. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral, mas nagiging handa tayo sa mga hamon ng buhay. Huwag mong kalimutan na ang maliit na kaalaman ngayon pwedeng maging malaking pagbabago sa hinaharap. Magkita-kita tayo sa susunod na usapan tungkol sa tamang paghawak ng pera at matalinong pag-invest.